Hello Idol Mark. Ito na po ang part siyam ng aking secret files. Nang matapos ang aming napakagandang umaga ay nagbihis na ako at tumungo sa paaralan ng aming anak upang siya ay sunduin. Naiwan ang aking asawa at si Hipag sa unit namin ng kapwa pagod sa mga nangyari. Ibinilin ko din bago ako umalis ay mag-ayos na sila at baka abutan pa namin ng bata. Dumating kami ng aming anak at naabutan ko ang magkapatid na nakaayos na at nanunood na ng TV. Nakaligo na rin si Hipag. At medyo basa pa ang kanyang mga buhok habang nakaupo sa sofa. Ganon din ang aking asawa na bagong palaygo. Yumendar. Muli ang aking imahinasyon at inisip na kung sila ba ay sabay naligo. Hi mommy. Hi tita, bati ng aking anak sa magkapatid. Dumercho ang aking anak sa kwarto upang magbihis at tuloy dampat ng iPad ni Hipag at naglaro. Si Angel at Kat naman ay patuloy at busy sa panunood ng TV. Umupo ako sa tabi ng aking asawa at nag-relax, kuya dito na naman sa gitna namin. Malambing na tinig ni Kat, hep, tugon ng aking asawa sa kanya. Binawalan ng aking asawa si Kat sa mga sinabi. Alam kong gusto ng aking asawa na limitahan ang aming closeness. Lalo na't nandoon ang aming anak na kahit bata pa ay maaring nang makapagsalita at posibleng makapagbanggit sa kanyang mga lola. Ayaw namin parehas mangyari ang ganoon. Nakatulog si Kat sa sofa bago sumapit ang tanghalian. Gawa ito na siya ay galing pa sa kanyang duty. Hindi na namin siya ginaisang upang kumain dahil alam naming pagod din siya. Habang kumakain ay di ko maiwasan tumingin sa natutulog kong Hipag na ang suot ay manipis na t-shirt at napakaikling shorts. Napapansin ito ni Mrs. pero hindi na siya nagagalit. Sa isip ko ay, permit is still up, napangiti lang ako. Kinagabihan ay muling naghanda si Kat sa kanyang pag-duty at sinabihan akong ihatid. Daw siya muli gawa ng day off ulit ang kanyang kasamahang si Karina. Pumayag naman si Angel at nagsabing mauuna na siyang matulog kasi may pasok na ulit siya kinabukasan. Inihatid ko si Kat sa hospital na kanyang pinapasukan at sa loob ng kotse ay masaya pa rin kaming nagkukwentuhan. Isang halik sa pisngi ang ibinigay niya sa akin bago bumaba ng kotse. Tinanong ko siya kung sasanduhan ko siya kinabukasan subalit tumanggi siya at sinabing mag-conflict sa paghatid ko sa aking anak. Tumango na lang ako at sinabing mag-iingat siya pag uwi bukas. Lumipas ang ilang araw ay ganun pa rin ang aming routine. Nagsisex kaming tatlo kapag day off ng aking asawa at pag-uwi ni Hipag. Ako na yata pinakaswerteng lalaki sa mga araw na iyon. Araw-araw ay iba-iba ang itinuturo ni Angel sa kapatid. Iba't ibang position. Hindi na kami nakapagtalik ni Kat ng kami lamang dalawa. Palaging may permiso ni Angel at syempre kasama siya. Isang araw ay naiba ang aming routine, day off ni Catherine. Hindi na siya umuwi sa aking bayanan at may pasok naman din daw siya sa susunod na araw. Pagkahatid ko sa aming anak sa school ay naabutan ko si Kat na nag-aagahan. Alam ni Mrs. na day off ng kapatid at alam niya na pwedeng may mangyari. Sinabi na niya agad na pwede. Ngunit hanggang blowjob lamang. Natuwa ako sa permiso ng aking asawa. Kahit blowjob lang ay okay na sa akin basta solo ko si Hipag. Niyaya ako ni Kat na saluhan siya sa pagkain. Samalo ako at kumain na rin. Naunang natapos si Hipag sa pagkain at nagpaalam na maliligo na. Tinanong ko siya kung may lakad siya at sabi naman na wala, pwede sumama sa loob, biro ko sa kanya. Zay, kumain ka na nga dyan, sagot ni Hipag ngunit di naman siya galit. Hindi alam ni Hipag na may permiso ako ngayon na pwedeng magpa-blowjob sa kanya. Naligo siya at tinapos ko naman ang aking pagkain. Naupo ako sa sofa at binuksan ng radyo upang mag-sound trip. Lumabas si Hipag at nabigla ako sa mga nakita. Walang bra si Kat nang lumabas sa banyo. Pinapatuyo niya ang buhok gamit ang tuwalya at ang pangbaba naman niya ay tibak. Namangha ako at di maiwasang itanong sa kanya kung bakit ganun ang suot niyang panty, bakit nakaganyan ka, tanong ko sa kanya. Bakit panty naman taa? Pangit ba? Sagot ni Kat. Nakanganga ako ng ilang saglit sa nakita. Ngayon lang kasi nagsuot si Hipag ng ganun.
Dati-rati ay puro regular na suot lang ang panty niya. Simple lang na mga kulay. Ngunit ngayon ay tila nag-upgrade na si Hipag. Kahit ang aking asawa ay hindi nahilig magsuot ng ganon dahil kinakain daw lagi ng puwet at pepe niya pag tibak ang suot. Hindi naman, bagay nga sa'yo sagot ko sa kanya. Bagay naman talaga sa kanya kasi katamtaman lang ang laki ng kanyang puwet di gaya kay misis na mas malaki kaya. Kinakain ng kanyang tumbong ang tibak. Kay Kat ay bagay na bagay, lalo na at mabilog ang kanyang maputi at makinis na puwet. Habang nagpapatuyo ng buhok ay humarap si Hipag sa aming salamin na malaki sa sala. Kumendeng pa ito gawa ng musika sa binuksan kong radyo. Hindi ko alam kung kanyang sinasadya na sumayaw upang akitin ako o talaga lang magiliw ang aking hipag. Habang ginagawa niya ito ay para naman akong nasa VIP room ng isang beer house at pinagmamasdang ang nagsasayaw na bro. Tumalikod si Hipag mula sa salamin at humarap sa akin. Kuya, paabot naman ng sando ko dyan, utos ni Kat sa akin na may kahalong lamang, wag na okay na yan Kat, sagot ko naman ng pabiro, hehe ikaw talaga kuya. Naakit na ba kita, balik niya sa akin. Napatitig siya sa aking harapan at di ko maitanggi na ako, tinigasan na sa mga nangyayari. Bago siya tumungo sa kinauupuan ko ay napagasdan ko ang kanyang bagong tibak. Sa harapan nito ay parang maliit na tela lamang at sa mismong kepyas lang tumatakip. Marahil ay di pa din siya sanay na magsuot nito kaya sumisilip sa isang side ang pisngi ng kanyang hiyas. Napakakinis nito at maputi, halatang nag-ahit ulit si Kat upang umakma nga naman sa pagsusuot ng tibak. Umupo siya sa aking tabi at hindi na nga siya nagsuot ng anumang pang itaas. Okay lang ito dahil alam kong tatlo lang kaming may susi ng unit at walang ibang biglaang papasok ng oras na iyon. Magkatabi na kami sa sofa at mabilis pa rin ang tibok ng aking puso. Inabot niya mula sa kanyang pwesto ang iPad na nakalapag sa side table ng sofa. Dahil sa pagkakaabot ay pamatong sa aking tiyan ang kanyang mga malulusog na didi. Tila wala kay Hipag at relax na parang wala siyang kasama sa bahay, tigas na niyan kuya, wika ni Kat. Nadama pala niya ang aking matigas na ari sa pagkakaabot ng iPad. Ngumiti lang ako sa kanya at inopen niya ang iPad. Habang nag-babrowse sa internet ay kinakausap niya ko. Hindi ka ba magdadamit? Tanong ko sa kanya. Okay lang ako kuya, wala namang ibang tao dito, sagot niya sa akin. Gusto mo ba hawakan? Sabi niya ulit. Casual na casual ang pagmumungkahi niya sa akin na tila walang pakialam kung ano ang gawin ko sa nakabuyangyang niyang mga Didi. Busy parent si Kat sa pag-browse sa iPad. Ano kuya, hahawakan mo ba? Magdadamit na ako, wika niyang muli, dahil dito ay hinimas ko na nga ang kanyang mga suso. Magkatabi kami ng sandaling iyon at patuloy akong humihima sa kanyang maputing didi. Maya-maya pa ay inalis na niya ang towel sa buhok at nagpaalam sa akin na pwede daw bang humiga sa kondongan ko. Pumayag ako sa hiling ng aking hipag. Sa posisyon namin ay nakahiga siya sa aking mga hita habang siya naman ay hawak-hawak pa rin ang iPad. Idinantay ko naman ang kanang kamay sa kanyang tiyan at pinaikot-ikot ang isang daliri sa paligid ng kanyang pusod. Nakiliti si Hipag sa aking ginawa. Kuya naman sambit ni Kat at bilang inalis ang aking kamay at ito'y inilipat sa ibabaw ng kanyang isang didi, dito na lang ulit ha, malambing na tugon ni Catherine. Mga ilang minuto ding hinimas-himas ko ang mga didi ni Kat. Tumayo ang mga maliliit at pinkish na nipples ni Hipag. Kinuhang muli ni Hipag ang aking kamay at itinapat naman niya sa pagkakataong ito sa ibabaw ng kanyang suot na panty. Alam kong nalilibugan na si Hipag sa paghimas ko sa kanya. Busy pa rin siya sa pag-i-internet at Facebook lang ang kanyang tinitignan. Napapakagat sa labi ang aking hipag kapag dinidiian ko ang pagkakalapat ng aking kamay sa ibabaw ng kanyang panty. Naalala ko ang bilin ni Mrs. na blowjob lang ang pwede ngayon. Di naman siguro masama kung fingerin ko si Kat ngayon. Kawawa naman siya kung ako lang ang makakaraos pagkakataon. Hinawi ko ang kanyang panty. Lumantad ang maputing mga pisngi ng kalangitan ng aking hipag. Napapikit siya sa aking ginawa. Tama nga ang aking hinala na muling nag-ahit si Hipag.
Napalunok ako sa nakita at natakam. Hinimas-himas kong muli ang hiwa ng aking hipag. Ang sarap naman nun kuya, ungol ni Kat. Inilapag niya ang hawak na iPad sa lamesa at niyapos ang aking braso na humihimas sa kanyang matambok na ari. Namilipit sa, sarap ang aking hipag sa oras na iyong. Nakapikit at di narama ang bawat hagod ko sa kanyang hiyas. Ang isa niyang kamay, naman ay inihawak niya sa kanyang isang didi. Nilero ang sariling nipples at nakakagat sa mga mapulang labi, kuya, ani Kat sabay alis sa aking abala ng kamay na nasa kanyang pepe, bakit? Okay ba Kat, sagot ko, gusto mo BJ kita, tugon niya sa akin. Siguro nga ay hindi niya alam na may permiso kami mula sa aking asawa. Dati ay hindi na siya nagsasalita kung isusubo na niya. Ang aking alaga. Tumango ako at tumigilid si Kat mula sa pagkakahiga sa aking mga hita. Inilabas ang matigas kong ari sa aking shorts at sinimulang niya itong dilaan. Dinilaan niya ang shaft nito na parang ice cream. Sarap ng mga pagdampi ng labi ng aking hipag sa aking matigas na ari. Binate ni Kat ang aking alaga habang ako naman ang kanyang dila sa bandang ibaba nito patungo sa aking itlog. Bumawi naman ako sa sarap na binibigay ni Kat sa pamamagitan ng muling paglomes sa kanyang mga didi. O Kat, ang sarap mo. Talaga, ungol ko, slurp, blurp, tunog ng pagdila at pagsubo ni Kat sa aking matigas na ari. Saglit siyang tumigil sa pagsubo at tumingin sa akin. Nagtanong siya kung anong oras ko daw ba susunduan ang kanyang pamangkin. Sabi ko ay mga 1 oras pa. Kagad namang bumalik sa pagsubo si Kat. Sa isip ko ay hudyat ito na bilisan ko na namin ang aming ginagawa upang di ulit siya mabitin gaya noong nakaraan. Mula pagkakaupo ay kinalabit ko si Catherine. Inutusan ko siyang bumaba sa carpet at sumunod naman siya. Pumwesto. Ako na pa 69 ngunit bahagyang nakatagilid. Alam ni Hipag ang gusto kong posisyon at madali naman namin itong nagawa. Hinawi kong muli ang kanyang itim na tibak at this time ay basang lagusa na ang nakita ko. Sinimulan ko siyang dilaan sa kanyang ari, UHGO shit kuya ang sarap, ungol ni Kat. Napakabango ng kanyang mga ari. Walang amoy ng pawis or ihi pagkat kaliligo lamang niya. Pinatigas ko ang aking dila at pilit pinasok ang kanyang pagkababae. Napapahigpit. Ang pagsipsip niya sa aking menoy kapag ginagawa ko yon. Parehas kaming nasasarapan sa aming ginagawa. Halos maipit ng kanyang mga hita ang aking ulo kapag sinisipsip ko naman ang kanyang mani. Inalis mula sa pagkakasubo ni Kat ang aking matigas na ari. Tinapat niya ako at ako rin ay tumigil sa ginagawa. Kuya ipasok mo sa akin, malambing na hiling ni Kat. Nag-alinlangan ako sa pagsagot. Naalala ko kasi ang bili ng aking asawa na blowjob lang ang pwede ngayon. Kung gusto daw namin mag all the way ay kailangan kasama siya. Tapat, ako sa aking asawa. Siya ang nagde-decide at siya rin ang may permiso kung bakit nakakasex ko ang aking hipag. Sabi ni ate mo blowjob lang daw pwede. Actually nagpaalam ako sa kanya, paliwanag. Ko kay hipag, ganun ba? Kuya di naman natin sasabihing papasukin mo ko sabihin na lang natin na nag-anim na putsyam tayo kaya nakaraos din ako, wika ni Kat na parang nakakatawa ang mga mata sa kagustuhang pasukin ko, siya. For the first time ay magsisinungaling si Kat. Sa kanyang kapatid. Tinimbang ko ang sitwasyon at ilang sandaling katahimikan. Bago pa man mawala ang pagkakatigas ng aking ari ay hinalikan ako ni Kat. Softang, halikan namin ni Kat. Alam na'y ang ganun. Ang gusto ko at hindi laplapon. Siguro ay naikukwento rin ni Mrs. sa kanya. Habang nakalapat ang aming mga labi ay hinawakang muli ni Hipag ang aking ari at binate niya ito. Itinulak niya ako at inutusang humiga sa carpet. Akmang uupo na si Kat sa aking matigas na ari ay pinigilan ko siya. Wait Kat, yung kondom nasan? Paalala ko sa kanya. Sinabi ko ito dahil lumagpas na nga kami sa permiso ni Mrs. ay di na pwedeng suwayin. Pangmuli ang isang bili na dapat may kondom pagka-sex ko si Hipag. Kahit threesome kami ay nagkokondom ako pag si Hipag ang gumagamit sa akin at inaalis lamang ito pag si Mrs. na ang pinapasok ko. Dali-dali ay kinuha ni Kat ang kondom sa drawer. Nagmamadaling binuksan at isinuot niya ito sa aking ari.
Pamatong sikat sa akin. At inilihis na lang ang suot na tibak. Dahan-dahan ipinasok ni Hipag sa kanyang mamula. Mulang hiyas ang aking ari. Napakaputi ng singit ni Hipag. Parehas sila ng kutis ng aking asawa. Sige pa kuya, baon mo pa, yan. Sarap kuya. No, hehe, nakangiting sabi ni Kat. Habang nasa aking ibabaw ay nilalames ni Hipag ang kanyang mga didi. Kinuha ko naman ang kanyang mga kamay at holding hands kami habang umiinayog siya sa aking ibabaw. Makalipas pa ang ilang sandali ay pinadapa ko si Kat sa aking dibdib. Gusto kong madama ang kanyang mga didi sa aking ibabaw. Sumunod naman siya at niyakap ko siya habang nakapatong pa rin sa aking, sarap mo talaga Hipag. Buong ko kay Hipag habang nakadapa sa akin. Damang-dama ko ang paglikido ng hiyas ni Kat sa aking ari. Ganon din ang mga mapuputi at makinis na didi na nakalapat sa aking dibdib. Nagpalit kami ng posisyon matapos ang ilang minuto. Ako naman sa ibabaw ni Kat ngayon. Pinag-ekis ni Hipag ang mga binti nito sa aking likuran. Pasok na pasok ang kabuuan ng aking ari sa puwerta ng aking magandang Hipag. Pinaglilipat-lipat ko naman ang aking bibig sa kanyang mga didi at dinidilaan ang mga maliliit na nipples nito, kuya. Napalaki talaga ng ari mo, Tanjin ungol lamang ang naririnig ko sa loob ng aming unit. Mga malambing na hilanghing ng aking Hipag. Hindi katulad ng mga napapanood kong porn na may mga halong trash talk. Mas, gusto naming mag-asawa ang sensual na pagtatalik. Ganoon din naman si Kat na ang asawa ko mismo ang nagmulat sa sex. Humigpit ang pagkakapalupot ng mga binti ni Kat sa aking likuran. Tanda ito na lalabasan na ang aking magandang Hipag. Binilisan ko naman ang pagkantot sa kanya. Hinalikan ko muna siya sa leeg tapos sa kanyang labi bago siya labasan. Kuya, ayan na. Kuya, ungol ng aking Hipag. Tumigil ang paghinga ni Kat at tuluyan na nga siyang nilabasan. Namasang lalo ang kanyang hiyas maging ang nakalihis na tibak ay nabasa na rin. Nag-request ako na umupo naman sa sofa at umupo siya sa akin. Masakit na rin kasi sa carpet at parang magpapaltos ang aking mga tuhod. Hinugot ko at lumipat kami sa sofa. Pag-upo ko sumunod namang pamatong si Kat at may malapot pang tumutulo mula sa makinis at maputing pepe ni Hipag. Muli ay ipinasok ni Hipag ang aking ari sa kanyang kepyas. Umindayog siya at sinalo ko naman ang kanyang puwet ng aking dalawang kamay. Kaharap ko si Hipag at salitang hinihimod ko naman ang kanyang mga didi. Nakangiti at nakatitig siya sa akin habang taas-baba sa aking ari. Malapit ka na ba kuya? Bulong nito sa akin, pumikit lang ako at dinama ang masarap na hiyas ni Hipag. Bumilis naman ang pag-indayog niya at hindi ko na nahugot. Bigla akong nilabasan. Buti na lang at may kondom talaga. Di ko na-control that time at dahil sa sarap at muscle control ni Kat bigla akong nilabasan. Balak ko sana ay gaya ng dati na isusubo niya muna hanggang sa ako ay labasan. Niyakap ko siya ng mahigpit at nanginginig pang inilabas ang aking mga katas. Okay ba kuya? Tanong niya sabay halik sa aking mga labi. Hanggang dito muna Idol Mark ang aking secret files. Update ako bukas ulit Idol Mark.